Hey guys, another day, another video na naman tayo. So for today's video, tara at samahan niyo akong gumawa ng hardbound cover, A4 size na naka-portrait. So using dugtong method kasi hindi kakayanin ng ating A3 printer kung mag-hardbound tayo ng naka-portrait. So kaya niya kapag landscape. Pero dahil portrait yung request ni client, so magdudugtong method tayo. So ito na nga, nakapag-print na nga tayo. Yung process nito is parang gumagawa ka lang ng hardbound notebook. So ito yung mga gagamitin natin. So, gagamitin tayo ng V7000 na glue. Printin ko nga pala ito sa sticker paper. So, A3 size pa rin yung ginamit ko dito na sticker paper. And, kinat ko lang yung mga dapat ko nang ikat. So, ayan. Kung nanonood na kayo ng mga hardbound notebook ko. So, ganun lang na process yung gagawin natin. So, ididikit natin siya. Yung front and back. So, gaganituhin lang natin. So, after natin makat yung mga corner niya, so, ididikit natin yung side. Yes, yung side lang. Iwan nyo yung sa taas at saka sa baba. Huwag nyo muna siyang idikit. So, mamaya natin yan sila pagdikitin. So, ganitong proseso doon sa front at saka back yung gagawin nyo. Kapag tapos na yon, ayan, proceed tayo sa ating magiging center or itong spine natin. So, sa sticker paper pa rin ako nag-print niyan. And itong maliit na chipboard na ito is nakadepende kung gaano kakapal yung hardbound photobook nyo. And dahil uminit na nga yung cellphone ko, kusa siyang namatay habang nag-video ako. So, yun lang yung clips na nakunan. And ganun pala siya guys. Ganito siya. Ayan. Kung nakikita nyo, hindi ko dinikit yung sa dulo. So, ito yung sa center natin. Ito yung magiging center natin. So, gagamit pa rin tayo nitong 5mm na roller for spacing. So, ididikit lang natin siya ng ganito. So, ayan, magdidikit lang tayo. Maglalagay lang tayo nitong B7000 na glue. So, wag yung ordinary na glue guys kasi magbabaklas yan siya dahil naka-phototop na nga ito. So, hindi siya didikit. So, ididikit lang natin ng paganito. So, kung ano yung ginawa nyo sa front, ganun din yung gawin nyo sa magiging back covers. So, kapag nadikit na natin siya, tsaka naman natin i-fold itong sa taas at tsaka sa baba. And same process lang doon sa ating back cover. So, after nyo palang ma-attach yung front at saka back, guys, so, i-rest nyo na muna bago natin i-bind yung, or i-combine yung ating photobook insert. So, make sure na naka-rest na siya and patungan nyo lang ng isang rim ng, bond paper. So, after nun, kapag okay na, so, syempre, ayan, i-attach natin yung ating photobook insert. And gumamit lang ako ng glue. Tapos naglagay ako ng B7000 sa side ng ating mga fly lip para dumikit siya ng maigi. Dahil nga, yung sa side kasi is, didikitan niya is yung may yung may phototop na. So, kaya ako naglalagay ng B7000 sa side. So, yung sa spine guys, huwag niyong dikitan ha. Sa fly lip lang dapat kayo naglalagay ng glue. And, ayan, after nyong ma-attach, i-rest nyo ulit. Tapos, patungan nyo ng mabigat or kung meron kayong flattening machine, so, i-flatten nyo siya doon. I-rest nyo ng 24 hours or 12 hours, depende sa inyo. Para talaga maganda and dumikit talaga yung mga glue na pinaglalagay natin. So, ayan, fast forward na natin. Ito na nga yung ating hardbound photobook, A4 size na naka-portrait using dugtong method. Diba? So, kung gusto nyo gumawa ng photobook tapos wala kayo nung naka-roll na sticker paper, so pwede nyo gawin itong dugtong method. And yun lang muna for today's video. See you sa ating next video. Bye-bye!